So, kung ikaw man ay nagkamali, nasaktan mo yung lalaki na talagang minahal ka ng sobra, pero hindi mo sinasadya. Ito mga kamamay, ang mga bagay na kailangan mong gawin upang manumbalik. Hindi mo na ako sigurado, pero malaki ang tsansa na manumbalik ang kanyang tiwala sa'yo na sinira mo noon. Kailangan natin dito is panahon, effort, oras, mahabang oras, kasi talagang hindi biro. Nasaktan nyo sila, nabuuin muli yung tiwala. Alam ko na ang tiwala kapag ka nasira, hindi mo na maibabalik. Pero, possible na maibalik unti-unti yung tiwala na yan kung gagawin mo ang mga bagay at mga tips na i-share ko sa inyo. So mga kabamay, bago natin pag-usapan ang ating topic ngayong hapong ito, isa lang palagi ang hinihiling ko sa inyo, na huwag nyo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and i-like yung buttons dito, yung like buttons dito, para maging updated kayo palagi sa mga love advice na aking maaaring i-share sa inyo. So kung handa na kayo mga kamamay, simulan na natin ang topic natin ngayong hapon na ito. So paano nga ba o ano nga ba yung mga bagay na kailangan mong gawin upang muling manumbalik ang tiwala at pagmamahal sa iyo ng isang lalaki? So number 1, humingi ka ng taus-pusong pagsisisi. Yes mga kamamay, kailangan hindi lamang simpleng sorry. Okay? Hindi lang simpleng sorry ang kailangan mong sabihin sa kanya, kundi yung taus-pusong paghingi mo ng pagsisisi sa kanya. Kailangan ipakita mo sa kanya, ipaliwanag mo kung paano mo siya naiintindihan sa kanyang nararamdaman, sa kanyang pinagdadaanan. Kung ano man yung mga natutunan mo sa mga nangyari, sa mga pagkakamali mo, kailangan ipaalam mo sa kanya. Para sa ganon, sa ganyang pagkakataon mga kamamay, kapag ka nakikita ng isang lalaki na nagsisisi ka, pero kung natutunan sa mga nangyari, baka sakali na yung puso niya lumambot. Okay? Mahal ka niya, minahal ka niya, at sigurado ako, matatouch yan at muling lalambot ang puso niyan sapagkat humihingi ka sa kanya ng seryoso. Okay? Seryosong pagsusori. Okay? So, wag ka lang mainip, medyo matagal-tagal to, panahon talagang hihintayin sapagkat hindi biro ang masaktan. Lalo na kung ikaw ay nagbigay ng totoong pagmamahal sa isang tao. Sana maintindihan mo kamamay, wag mong mamadaliin ang isang taong sinaktan o nasaktan sapagkat only time can heal. So next, magbago at ipakita ang pagbabago. Yes mga kamamay, lagi kong sinasabi sa inyo, hindi sapat ang salitang sorry lang. Kailangan lapatan nyo yan ng gawa at pagbabago. Kailangan makita ng isang lalaki na talagang nagbabago ka. Nandoon yung sincerity mo na bumawi sa kanya. Okay, nandoon yung kasiguraduhan mo na hindi mo na siya sasaktang muli. Kailangan, kung ikaw man is magbabago, ipakita mo sa kanya. Baka mamaya sabihin mo, magbabago ka. Tapos, pagtalikod ng lalaki, ganyan na naman ang ginagawa mo. So, kailangan, kung ikaw magbago ka, ipakita mo yan sa iyong mga kilos at gawa. Baka sakali na kapag ka nakita ng isang lalaki na talagang nagbabago ka na, pinagsisisihan mo na ang lahat, natuto ka na sa mga nangyari noon, patawarin ka niya. Kaya kailangan mo na magbago at ipakita sa kanya ang pagbabago mo. So next, magbigay ng espasyo. Oo mga kamamay, alam na nga natin na nasaktan niyo ang isang lalaki. So kailangan bigyan niyo siya ng space. Kung alam niyo na hindi pa siya okay, lubos siyang nasaktan, huwag niyo silang pilitin na maging okay kaagad. Okay, space, binibigyan niyo sila ng pagkakataon na mag-heal, na ayusin, na gumaling yung sugat na ibinigay ninyo. Hindi sapat ang konting panahon para maalis yung mga sakit na yon. Kailangan irespeto niyo siya. Kailangan hayaan niyo muna silang mag-isa. Okay? Alamin kung nasan yung masakit, kung paano mag-heal. Huwag niyo silang madaliin mga kamamay. So kapag hindi niyo sila pinagmamadali, hinahayaan niyo lang sila at binigyan niyo sila ng space. Pagpapakita yun ng respeto mga kamamay. Pagpapakita ng respeto na alam niyo na hindi biro ang mag-heal ng ganong kalalim na sugat. Okay, masakit ang masaktan, lalo na kung ikaw ay nagbigay ng 100% na pagmamahal sa taong yan, tapos sinira mo lang. Ang hirap magbalik ng tiwala mga kamamay, kaya ngayon, huwag nyo silang pipiliting magmadali. Baka mamaya, kayo pa yung mainip. Kesyo, ang tagal-tagal mo na magpatawad, sabihin mo kagad, kung kaya patawarin mo, hindi. Huwag ganyan kamamay. Masyado ka pang mataas. Kapag kaganyan, dapat hindi ka na nga binabalikan.
Kailangan nandoon pa rin ang respeto mo. Okay? Hayaan mo siyang mapag-isa kung yun ang kailangan niya. Kaya mga kamamay, magbigay kayo ng espasyo kung kinakailangan. So next, magpatawad ng sarili. Kailangan, bago kayo humingi ng tawad sa mga taong nasaktan ninyo, kailangan dito pa lang, patawarin nyo na yung sarili ninyo. Okay? Hindi madali ang bumawi sa mga taong sinaktan ninyo kung sa pagkakataong ito, hindi nyo pa rin natapatawad ang sarili ninyo. Sinisisi nyo pa rin yung sarili ninyo sa mga bagay na ginawa ninyo sa isang tao. Kailangan mga kamamay, patawarin nyo muna ang sarili ninyo bago kayo humingi ng tawad. Yung tipong kapag pinatawad nyo na ang sarili ninyo, hindi nyo na kailangan pang gawin ulit kung ano man yung kasalanang ginawa ninyo noon. Baka mamaya, humihingi kayo ng tawad pero yung sarili ninyo, hindi nyo pala pinapatawad. After na patawarin kayo ng lalaki, ginawa nyo na naman, inulit nyo na naman. So, paano naman ang magiging mangyari niyan? Okay? So, mawawala na talaga ang respeto sa inyo ng isang lalaki. Baka mamaya hindi na kayo patawadin. Kaya ngayon palang mga kamamay, patawarin nyo na yung sarili ninyo at sana ipagsisihan nyo yung mga ginawa nyo, pakita nyo yung pagbabago at bumawi kayo sa taong nasaktan ninyo, sa mga taong minamahal ninyo sapagkat lubos silang nasaktan. Kaya ngayon palang mga kamamay, patawarin nyo ang inyong sarili. So next, ibalik ang natural na connection. Okay? So mga kamamay, alam ko, ang hirap niyan. Ang hirap pagka nagawa nyo ng kasalanan ng isang lalaki. Ang hirap humarap, ang hirap makisama, magbabago ang lahat. Tipong, dati, sweet na sweet kayo. Dati, ang saya-saya nyo. Pero ngayon, di ba? Ang hirap makisama, ang hirap humarap, ang hirap makipag-usap. Tipong nahihiya ka. Parang wala kang mukhang iharap sa kanya. Pero advice ko lang sa iyo, kamamay, maging natural ka lang na makisama sa kanya. Huwag kang magiging desperada pagdating sa kanya. Yung tipo, mayat-maya ka nang humingi ng sorry. Mayat-maya ka nang humingi ng paumanhin. Huwag ganyan mga kamamay. Maging natural ka lang. Yung tipong humingi ka ng taos-pusong pagsisisi sa kanya, okay na yon. So ngayon, kapag nakapag-sorry ka sa kanya, bumawi ka. Maging natural ka sa kanya. At syempre, i-improve mo yung sarili mo. Magpaganda ka muli. Kahit yung panlabas lang na anyo. Okay? Magpaganda ka, mag-ayos ka. Para kahit pa paano pag nakita ka ng isang lalaki, manumbalik ulit yung pag-ibig at pagmamahal niya. Hindi yung magkasama nga kayo. Losyang na losyang ka naman dahil sa mga stress na nangyari. Huwag ganyan kamamay. Kailangan maging natural ka pa rin sa kanya, sa pakikipag-usap sa kanya, sa pakikipagsama sa kanya, para sa ganun kahit pa paano. Okay? Yung lalaki ay manumbalik din yung aura niya pagdating sa iyo. Kailangan mga kamamay, ibalik mo ang natural na connection sa pagitan ninyong dalawa. Okay? So next, magpakita ng suporta at pagmamahal. O mga kamamay, sa kabila ng lahat ng ginawa mo, nakita ng isang lalaki na nandiyan ka pa rin para sa kanya, hindi ka napapagod. Okay? Hindi ka tumitigil. Nagawin yung mga bagay na po pwedeng makabawi sa kanya. Yung tipong nag-e-effort ka, nagbibigay ka ng pagmamahal sa kanya, inihintay mo siya, basta nagsasakripisyo ka. Pag nakita ng isang lalaki na talagang nandyan ang sincerity mo bilang isang babaeng gustong bumawi sa kanya, sigurado ko mga kamamay, muling mabubuo yung pag-ibig sa iyo. Hindi man lahat kaagad, pero mag-a-adjust yung nararamdaman ng isang lalaki sa iyo sapagkat makikita niya na totoong nagsisisi ka. Okay? Talaga nagsusumikap ka para muling mabuo yung puso niya, muling mabuo ang tiwala niya. So kapag kaganyan mga kamamay, malamang sa malamang, hindi malayo na muli kang mahalin o pagkatiwalaan ng isang lalaki. Kaya mahalaga mga kamamay na magpakita ka ng suporta at pagmamahal. So next, patience and time. Yes mga kamamay, napakahalaga nito pagdating sa isang relasyon. Kung nasaktan mo siya, maglalaan tayong napakahabang panahon at patience. Huwag kang maiinip. Okay? Huwag kang uumay, huwag kang aayaw. Kung talagang mahal mo ang isang lalaki, patience ang kailangan. Oras. Ang pinakamatibay na paraan upang mapansing muli ng isang lalaki ang pag-ibig at pagmamahal niya sa iyo. Hindi instant ang pag-ibig at pagbabago. Lalo kung nasaktan mo siya, hindi mabilis ibalik yun mga kamamay. Tandaan niyo yan. Mahirap, masakit at napakalalim ng sugat. Bigyan mo siya ng oras upang makita niya ang effort at ang pagod mo. Okay? Pag nakita niyo yon,
baka muling manumbalik ang pagmamahal niya sa iyo at pagkakaintindihan ninyong dalawa. Maging tapat at malinaw. Ang pagiging transparency sa inyong relasyon ay napakahalaga mga kamamay. Maging tapat ka sa kanya, lahat sabihin mo. Huwag kang maglilihim. Sapagkat kapag nangyari ulit na naglihim ka at hindi ka naging tapat sa isang lalaki, sigurado ko wala nang second chance pa. Wala nang susunod na pagkakataon pa kapag kaganyan. Kaya ngayon palang mga kamamay, kung nasira mo man ang inyong relasyon nung una, kailangan ngayon sa pagkakataong ito bumawi ka. Lahat sabihin mo, wala ka dapat itatago sa kanya. Pag nakita ng isang lalaki na talagang consistent ka sa pagsasabi ng totoo, pagiging tapat sa kanya, maaaring bumalik ang pagmamahal at pagtitiwala ng isang lalaki sa iyo. So next, huwag magmukhang needy. Oo mga kamamay, hindi mo kailangang magmukhang needy kung alam mo na nasaktan mo siya. Oo, nasaktan mo siya, pero hindi mo dapat ipakita sa kanya na kailangan mo siya. Okay? Ipakita mo na natural ka lang, na kaya mo pa rin mabuhay kahit wala siya. Pero dahil mahalaga siya, kailangan mo siyang suyuin. Kailangan mong maging hindi mainipin sa oras, sa panahon. Pero mas lalong higit na kailangan ipakita mo rin sa kanya na talagang hindi ka nagiging needy sa kanya. Hindi mo siya palaging hinahanap. Hindi mo siya palaging hinahabol. Kailangan ipakita mo pa rin sa kanya. Kasi kapag pinapakita mo sa kanya na hindi ka needy, so pagpapakita yun ng self-love. Mahal mo pa rin ang sarili mo at hindi ka habol-habol sa isang lalaki. So pag nakita yan ng isang lalaki, makikita ng isang lalaki na matured ka na at meron ka ng self-love. Hindi na umiikot sa isang lalaki ang buhay mo. O mahalaga siya, gusto mo siyang manumbalik, pero hindi naman yung tipong sagad ang pagiging needy mo sa kanya. Okay? Kaya kailangan mong ipakita na matured ka at meron ka pa ring self-love sa sarili mo. Kaya wag mo siyang hahabulin, wag kang magiging needy sa kanya. Humingi ka ng sorry at bumawi ka sa kanya. Yan ang pinakamahalaga. Okay? So next, magpatuloy at magbigay ng respect. Mahalaga ito mga kamamay. Kailangan laging respeto at pagmamahal ang isa-isip. Pakita mo na ikaw ay handang magtrabaho para sa kanya at para sa inyong relasyon, para sa kanyang mga pangarap at para sa inyong mga plano. Bilang summary nitong ating topic ngayon, tandaan niyo mga kamamaya na itong mga tips na ibinigay ko sa inyo ay possible makakuha uli, makapukaw ng pansin ng isang lalaki upang mahalin ka muli at ibigay muli ang tiwala sa iyo. Pero hindi ako 100% na mangyayari yan o papatawarin ka niya. Sa bandang huli, nasa kanya pa rin mga kamay ang pasya at desisyon kung talagang mamahalin ka niya muli. Kung nakikita niya na sincere ka, nagbabago ka, bumabawi ka sa kanya, nagsasakripisyo ka, baka sakali na muling manumbalik ang pag-ibig at pagmamahal sa iyo ng isang lalaki. So mga kamamay, ilan lang yun sa mga bagay na kailangan mong gawin upang manumbalik ang pag-ibig sa iyo ng isang lalaki. Sana makatulong mga kamamay. Kung nakatulong ito, mag-comment ka naman ng continue para sa masusunod ko pang mga gagawing vlog. So paano mga kamamay? See you for our next vlog. Mahal ko po kayo at sana ay maging okay na ang inyong relasyon. See you for our next vlog. Paalam.